GitHub Copilot is an AI pair programmer that we built to help you rediscover the joy and creativity of coding. By drawing context from comments and code, Copilot suggests Hello guys! Welcome back dito sa ating another episode ng Real Talk. So ito yung pag-uusapan natin guys, no, about sa mga AI. Ito yung uso ngayon guys, no, yung paggamit ng mga gaya itong GitHub Copilot. So yung meron pang other type ng AI na ginagamit sa programming, gaya ng sa Amazon. Meron din sila, no, ang tawag nila guys yung Amazon Code Whisperer, at meron din Codium. Ito yung Codium, no. So ano nga ba yung mabuti at masamang epekto ng paggamit ng mga AI habang nagpo-program tayo guys, no? Kasi guys, yung mga AI na to pwede nating ma-install sa loob ng ating mga IDE. At habang nagpo-program tayo guys, so sila yung tumutulong sa atin para mag-generate ng mga code. So ano nga ba yung opinion ko para dito guys, no? So para sa akin naman guys, okay naman gumamit ng mga AI sa programming. Pero kung gagamit ka, dapat malawak na yung kaalaman mo about sa programming language na yan, no? So dapat marami ka ng alam bago ka gumamit ng isang AI. Kasi kung bago ka pa lang guys, no, bago ka pa lang nag-aaral ng programming, pangit na gumamit ka ng AI para mag-generate ng mga code, no? Huwag niyong hayaan yung AI ang gagawa ng code para sa inyo. Siya yung mag-iisip ng logic para sa program mo, no? So the best pa rin guys, ikaw yung gagawa ng sarili mong code. Hindi dapat yung AI ang magke-create ng code para sa'yo. Gamitin lang natin guys yung mga AI kapag meron tayong mga terminologies na gusto nating matutunan, no? Gaya to guys, no, sa ChatGPT may tinanong ako dito, what is hoisting in JavaScript? So si AI guys, magbibigay siya ng explanation about sa hoisting, no? About doon sa terminology na tinanong mo. So nagbibigay din siya guys ng mga example. So kapag ganito guys, okay lang to yung magtanong ka sa AI. Ang pangit lang guys yung AI yung magki-create ng code para sa'yo. Yun yung hindi maganda, kasi hindi ka matututo ng programming kapag ganun yung ginawa mo. So the best pa rin guys yung ikaw yung gagawa ng program or nung logic ng program mo. Kapag ganun kasi ginawa mo, mas mabilis kang matututo ng programming. Although yung mga companies ngayon, no guys, pinapagamit na nila yung mga developers nila ng AI. So nakikita ko doon kaya nila ginagawa yung guys, kasi marami silang mga client or marami silang project na kailangan tapusin agad, no? So may mga deadline sila. So yun yung reason nila doon, no, kaya sila gumagamit. Tsaka tingin ko isa pang reason doon yung ayaw na nilang mag-hire pa ng mga additional programmer. Imbes na mag-hire sila ng ibang developer, so ang ginawa na lang nila, bumili na lang sila ng AI, no, para mas makatipid sila. So nakikita ko naman doon guys, okay lang naman yun. Pero may rin yun, may negative effect din yun, lalo na sa mga programmer. Kasi kapag yung programmer na sanay gumamit ng AI guys, kunyari 1 year na siya nag-program gamit ng AI, tapos lumipat siya ng ibang kumpanya na walang AI, nahihirapan silang mag-code ulit. So hindi na sila makapag-code kapag walang AI. So yun yung pangit na epekto ng AI guys, no? Hindi ka na makakapag-code ng walang AI. So nagiging dependent ka na sa AI. Saka minsan guys, imbes na yung AI yung copilot mo, ikaw na yung ginagawang copilot ng AI. Kasi yung AI na yung nasusunod sa program mo, hindi na ikaw. Yung AI na yung nag-iisip ng logic para sa'yo. So yun yung mga negative effect ng paggamit ng AI. So hanggat maaari guys, kung bago ka pa lang talaga sa programming, the best, so huwag kang gagamit muna ng mga AI. So iwas ka muna sa mga yan habang nag-aaral ka ng programming. So huwag mong gagamitin yung AI sa loob ng mga IDE, no? Huwag kayong mag-i-install muna ng mga GitHub Copilot sa loob ng mga IDE nyo para mapabilis yung pag-aaral nyo ng isang programming language. So yan. So yun lang guys, no? Yun lang yung aking opinion about sa paggamit ng mga AI. So yan guys yung ating topic for today's Real Talk. So
Kung bago pala kayo sa akin channel, so huwag niyong kalimutan guys na mag-subscribe at i-like tong ating video at i-share din sa iba. So, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga next episode natin ng Real Talk.